kasi ng e-bike na to is comparable na sa 150cc. Let's go! May preno sila sa hams, tayo hindi. Woo! So mas gumanda yung handling ng e-bike. Ayan, huwag nyo i-compare sa presyo nyan kasi premium yung brand ng e-bike na to. Okay, so sa mga ipak breezy here at dumating nga yung mga gulong natin from Corsa. So ngayong araw nga dumating yung gulong natin at saktong sakto palitin na yung gulong ng e-bike. Ayan, yung Velocifero natin. So kita nyo, wala na, pod una, hindi na siya pantay, hindi na nakabulk yung mga off-road niya. So ito nga yung Corsa M5 series. Ayan, swak na swak yan para sa mga maliliit na gulong. So sa ngayon kasi wala pa yung tire changer natin dito sa shop. Magkakaroon kasi tayo ng tire changer. Magkakaroon tayo ng tire changer, no? Oo. Magkakaroon tayo ng full PMS dito. PMS. Ano pa ba? Palit motor. Palit motor, palit rider. Ano pa? Ano yun? So lahat, magkakaroon tayo ng service system dito sa Breezy M4. Yes. Pero sa ngayon, Takara muna tayo. Takara muna. Tapos mag-aaral din tayo sa Takara kung paano magpalit ng gulong, yung tamang pagpapalit ng gulong. Kasi sila yung kilala in terms of quality replacement. Kasama natin yung dalawang Y, si Yokai at si Yolo. At ang gamit nga natin, syempre, pampato lang sa kanila para partida na. E-bike lang tayo, tapos silang dalawa. Una na kayo. So ngayon, on the way kami yung Patakara. E-bike na to ang pinakamalakas na nasakyan kong e-bike. So gamit nga natin kung hindi kayo pamilyar, ito yung Velocifero e-bike. So ang e-bike na to ay kayang tumakbo ng 100 kilometers pataas. So dala ni Yokai yung dalawang gulong natin. Let's go. So syempre kahit naka-e-bike pa rin tayo, dapat naka-helmet tayo. So syempre safety pa rin na kahit naka-e-bike tayo, naka-helmet pa rin tayo. Tuloy na ito mga kasama ko ah. Di ako sanay ah. So may feature yung e-bike na to na walang wala dun sa mga sports bike na kasama ko. Yung nga yung sobrang absorbent na suspension. Yung front suspension nito pang enduro talaga. Yung rear suspension nito napakagandang mag-absorb. Partida hindi pa ako naka-race power nyan. Ito sample, pauunahin ko sila. Tingnan nyo mangyayari sa kanila. Demo, may tricycle. Tayo sa pangalawa. Sila po may preno, sila sa hams. Ako hindi. Putang ina mo. Gago ka. Sobrang sarap magparampa. Ayan, may preno sila sa hams. Tumalapita ka. May preno sila sa hams, tayo hindi. Woo! Yung absorbent na ito, grabe, rumarampa talaga siya.
So ang model ng e-bike na to is Velocipero Jump. Kasi talagang mapapa-jump ka sa bawat obstacle sa daan. Si Yola napapalingon na lang eh. So kahit na naka-e-bike pa rin tayo, dapat sumusunod pa rin tayo sa batas. I mean sumusunod pa rin tayo sa traffic rules. Alam dapat natin yung stoplight, di ba? Kasi karamihan sa mga naka-e-bike hindi alam yun. Usually yung mga e-bike naman kasi talaga dapat hindi lumalabas ng highway. Pero may mga specific na e-bike na talaga nakakalabas or permitted, lalo na yung mga big bike na e-bike. Pero may mga e-bike tulad ng mga pambahay lang talaga, yung tricycle, yung tatlo yung gulong, yun hindi talaga pwedeng lumabas ng ganitong highway yun. Kasi yung mga pamalengke lang talaga, yung mababagal, yung hindi talaga pwedeng ipasok or idaan sa mga ganitong daanan kasi delikado. Kasi ng e-bike na to is comparable na sa 150cc. Yung mga ganitong klase ng e-bike kayang-kaya nang sumabay sa mga motor. Yung mga ganitong klase ng e-bike usually dapat may lisensya na or nire-require na ng lisensya. Kasi kung wala kang lisensya pag ganito e-bike mo, dapat ulihin ka. Yan. Ganong e-bike yung sinasabi ko na bawal sa mga ganitong highway. Kasi delikado na eh, may mga kasabayan ka ng sasakyan, kasabayan ka ng truck. So dapat yung mga e-bike na lalabas sa highway, required na ng lisensya, required na ng rehistro. Kasi gagamit ka na ng mga lugar na delikado or meron ng batas, meron ng enforcer, meron ng stoplight, di ba? Kasi yung mga ganong klase ng e-bike, pang subdivision yun, sa sunod ng subdivision, private ang batas. Private owned yung mga daanan sa subdivision, village. So yung mga ganong e-bike, pang dun lang talaga yun. Ito opinion ko lang to ha, huwag kayo magalit sa akin. Andito na, M5. Corsa M5. So, ito, orderin natin to para sa customer. Corsa R93, 120, tsaka 150. Tapos kung mapansin nyo, siyempre naka-Corsa ako, hindi pwedeng hindi. Si Yokai, naka-Corsa rin yan. Siyempre, kabit natin Corsa. Ikaw, anong gulong mo? Corsa na Cross S. Cross S. So lahat ng Breezy Squad Cross S. Ay Corsa pala. Corsa, sorry. Pero ba't Cross S? Ito yung mga available na Corsa tires. Merong Cross S para sa mga enduro, yan, dual sport. R26 para sa mga racing na scooter. S123 ito pang matagalan. M5 ito yung kakabit ko ngayon sa e-bike. R99 para sa mga racing na underbone. R93 para sa akin or sa mga sport bike, naked bike, street, yan. R46 para sa mga racing din na underbone. Basta 17. Ito pwede rin to sa dual sport eh. Pwede rin ba to? Oo. Ayun, so yun yung mga available na Corsa tires. So dito pa rin tayo sa Takara as always, ever since. Bago pa yan. Kukuha lang ako gulong. Anong Corsa? Corsa R93, 150 tsaka 120. So kabit na muna natin yung gulong. Ay hindi, sila pala magkakabit. So kabit na muna nila, panoorin natin. Let's go. Okay, so tingnan nyo. Ganito, super moto style na talaga boy. Oo nga, no? Enduro siya. Yan naman, super moto ang setup natin. Ang ano nga lang na ito, hindi na ako makakasampa sa mga gutter. Oo. Ng madalian. Kasi ito, pag sumampa to sa gutter, kakainin niya lang tapos tuloy-tuloy. Unlike dito, wala na.
Racing na yan. Racing na lang. Eh, gawin natin to. Let's go. Eh. So medyo nahihirapan kami ngayon. Kailangan baklas lahat. Akala namin madali lang ang baklas ng gulong ng e-bike. Oh, yan ang kinakabit mo. Ito yung mga binaklas ko kanina, hindi pala connected. Pakilimero ka. Baklas daw. Alin? Ito, lahat mo to. Yan nga lang hilahin yan. Ito pa. Damay pa yan? Oo, kasi ano. Putang ina! So nakabit naman natin yung front, ayan. Basic na basic. Front na lang. Basic na basic. Front na lang muna. Ito ang problema namin, yung likod. Picture ako naman. Yan. Kasi ito connected pala siya. So hindi siya tulad ng ordinaryong motor na baklas kabit lang. Ito, may isang buong wiring siya. So ito yung nagpatagal sa amin ngayon. Ito nga. Huwag kang ang bobo mo! Ay, natanggal niya na pala. Okay na pala. Okay. Sorry. Sorry. Makialam ka, hindi ka na marunong eh. Yun! Teka lang kuya. Agad! Oh, boy! Kanina, tapos natin yung problema. Balik sa montage. Let's go! Pagod! Pagod ka? Let's go! Eh. Yan. Putang inong bigat, boy! Seryoso ba? Okay, yung ano, lawakan mo yung camera po. Oo. Ito yata yung buong weight ng motor eh. Ay, ng bike eh. Try mo, buhatin to. Estimated na ito mga 40 kilos to. 40 kilos yan? Gagong bigat. Tingnan natin ha. Gago. Isa pa. Yung nga yung mabigat. Yun. Yun lang pala yun. Guys, yun lang yung weights nun. Ko lang nalaman na yung buong bigat pala ng e-bike sa likod. Kaya pala pag rumarampa, ang gaan. Moment of truth kung nagana pa. Hey! Ngayon natin. Ito muna ha. Eko. Tapos yung park alisin. Hindi ko lang kaya makikipit mahal mo dito. Yee! Preno. Yun. Kaya natin kung gano'ng katulin. Dyno. Sports Plus. Yay! So yun yung setup niya, yan. Sheesh, ang pogi. Ikaw muna A. Lolo, ikaw muna A. Pogi. Okay. So natapos na yung kalokohan natin, boy. So thank you kay Yolo kasi siya yung nag-ano nung palaisipan. Tapos kayo naman sa wiring. Or sa M5 ang kinabit natin sa likod. Compatible to sa Bergman, no? Yung size na to, Bergman. Tapos yung harap din, same size siya. So ang setup niya talaga ngayon is Supermoto na. Or yung Ducati ni Miko. Hypermotard ng Ducati yung setup niya ngayon. Yan. Pogi. Testing naman natin to, labas na tayo. So hindi na siya scrambler. Ano na siya, enduro na. Let's go. Okay. Enduro na. So, road test na tayo. Mas ano na oh, sarap na iliko oh. Thank you. Okay na. Sport Plus as always. Kapit. Ang kapit ng gulong, ayaw mag-skid. Naninibago ako, boy. Stoppy. Kaya na ito mag-stoppy ngayon. No? Umangat yung likod, sobrang kapit ng preno. So ito yung gulong ng customer naman natin sa shop. Banti ka konti, sabit ka.
So ito yung gulong ng customer natin. So available sa shop mga gulong. So kung order kayo, basic na basic. Ingat boy. So gamitin nyo muna yung motor ko. So ito, gagawin din sa e-bike, Velocipero e-bike. Kung interesado kayo, unti-unti ko itong nire-refresh. Ha? Thank you. So unti-unti ko itong nire-refresh. Lagyan ko decals. Ito actually, ito binago na natin. Nilagyan natin ng handguard. Side mirror, kung akala nyo walang silver, kita yan. Ayan o. Kita yan yung nasa likod. Ewan ko napapansin sa camera, pero kitang kita yung nasa likod niyan. Ayan ang side mirror nya. Bago din yung levers. Tapos papalitan ko yung grips. Tapos kung ano-ano pa. Ngayon palitan natin gulong. Ang kapit ng rear tire ayaw mag-skid. So available ang e-bike na to for 170k pesos. So ito yung e-bike na sports. Hindi ito yung makikita mo na mga ganong klase ng brand ng e-bike. Kaya mahal talaga. So mas kumanta yung hunting ng iba yan. Huwag nyo ikukumpara sa presyo niyan.